Kumusta po kayo? Praise God. Okay. Tingnan mo nga ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, "Uy, nandito ka pala." Alam mo, normal sa atin na ang kasama natin o katabi natin ay kakilala natin. Di ba? Di ba ang katabi ninyo, kakilala nyo ano? Maganda yan. Minsan lang may problema yan. Kasi pagkakilala mo, may tendencying magkwentuhan. Sabihin mo sa katabi mo, pipigilan mo ang sarili mo. Huwag kang nakikipagkwentuhan sa akin. Ayan, okay. February pa rin. Sana lagi February. Para lagi tayong full of love. Ano? Dahil ngayon, again, we will talk about love. And it is, love is not jealous. Upang higit na maunawaan kung ano ang pag-ibig, alamin natin kung ano ba ang hindi pag-ibig. And 1 Corinthians 13 verse 4 says, "Love is not jealous." O sa Tagalog, ang pag-ibig ay hindi mapanibughuin. Isinalin sa New Testament galing sa Greek word na zelos. Ibig sabihin ay to burn with zeal. Ibig sabihin, ising matindi or earnestly desire with zeal. Depende sa gamit ng salita. Pwede itong sa mabuti o sa masama. Okay. Ito ang mabuting gamit. Ito yung matinding nasa sa mga matutuwid na bagay. Zelos, letter Z, Greek word. Ang ibig sabihin, to burn with zeal. Naising matindi. Zealous, burn with zeal. Matinding desire. Pero, depende sa gamit, pwede itong mabuti o masama. Ang mabuting gamit, ito yung matinding nasa sa mga magaganda o matutuwid na bagay. Kaya sabi ni Lord, Exodus 20 verse 5, God is a jealous God. Ang Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Kung love is not jealous, bakit po God is a jealous God? Ibang gamit ito. Nag-aapoy ang Diyos sa pagnanasa na huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Ito binabaliwala ng iba. Hindi nila alam, God hates idolatry. At ang mga idols ay hindi lang ribulto. Anything na mas mahal mo kaysa kay God ay idol. Anything na mas mataas ang prioridad sa buhay mo compared kay God ay idol. Sabi nung iba, family first. Family first. And they think it is nice. No. Idolatry yan. God first. Family second. Are you there? Pag inuna mo ang family first, mababago ang kaayusan, hindi yan gaganda. Laging una ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, una ang Diyos. Masama ang gamit kung ito'y makasarili or greedy. Ang selos ng kaibigan na ang gusto'y siya lamang ang close friend, siya lang ang BFF. Kaya pag may napapalapit na iba na nakikipag-friend sa kanyang friend, ay sisiraan niya. Minsan inireklamo na may favoritism daw si life group leader. Bakit niya nirereklamo na may favoritism si life group leader? Kasi dati siyang favorite. Meron ng iba. Noong siyang favorite, hindi siya bothered.
Nung hindi na siyang favorite, may favoritism si life group leader. Ang zealous ng asawang hindi nagtitiwala sa asawa ay maling gamit ng zeal o ng zealous na word. Meron ba ditong siloso, silosa na asawa? Kung meron, I am inviting you sa February 24, 25 sa couple seminar. Ha? Lahat pong excuse ay may solusyon. Okay? Ang asawang siloso-silosa ay bantay na bantay ang kanyang asawa, lalo na ito yung babae, no? Bantay na bantay ang kanyang asawa. At kapag may dumating na magandang babae, nakatingin siya sa kanyang asawa, tinitingnan niya kung titingin doon sa maganda. Sasabihin ako sa iyo, ha? Ikaw ang asawa. Ha? Ikaw ang pinakasalan eh. Ayos na yun. Are you there? Oo nga pala. So, kung may dumating man diyang magandang babae o gwapong lalaki, hindi siya ang pinakasalan. Ikaw. Ikaw at ako. Binibigyan niya ng masamang kahulugan ang bawat kilos ng kanyang asawa. May paglingon pa baka ma-stiff neck. Ang selos ng asawa by itself, hindi naman masama. Alangan namang may nakakandong na sa asawa mo tapos di ka pa magseselos. Ang masamang selos ay kapag bumubuo ka ng istorya sa imahinasyon mo at paniwalang-paniwala na ang iyong asawa ay may gustong gawin o may ginagawang hindi maganda. Yun ang pangit na selos. Kawawa ang may asawang siloso o silosa. Walang kalayaan ang taong yan. Sa halip tulungan ng asawa na mag-bloom, mag-soar, hindi niya para i-recognize ang kanyang talent o kakayanan. Bakit? Jealous siya Ayaw na niyang aangat ang kanyang asawa Itong taong ito, kahit ang pamilya ng kanyang asawa, pinagsisilosa niya. Jealous siya sa oras na gugugulin niya ng kanyang asawa sa kanyang parents o sa kanyang mga kapatid. Minsan kahit pa nga sa mga anak. Kasi ang siloso-silosa ay possessive, controlling. Ang nais niya ay sa kanya lang lagi ang oras at ang atensyon. Wala dito noon. Amen ba? Pag nagtatagal si asawa, sa family niya ay tatawagin na. Bakit? Ikaw ay akin. Possessive ako. Ang tawag ng Bible sa ganitong uri ng selos ay pagiging makalaman. 1 Corinthians 3 verse 3. Sapagkat kayo'y makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman? At kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Hindi ka na lumalakad sa standard ng tao. Ang standard natin ay ang salita ng Diyos. O sa mga single diyan, warning. Kung ikaw ay siloso, silosa, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa palala pa yan. Kaya pagtagumpayan mo na ngayon, yan ay kilos ng laman at yan ay dapat kamuhian. Sabi nung isa, ay, mahal na mahal ako ng aking asawa o mahal na mahal ako. Bakit? Ayaw niya ako'y nakatingin sa iba, gusto niya ako'y sa kanya lang. Mahal na mahal. Alam mo nga, napatingin ako, kita mo ba yung black eye? Kita mo ba yan? Ano mo? Ang selos ay hindi cute. Hindi yan romance. Yan ay kilos ng laman. Idolatry yan. Possessiveness.
Hingin mo sa Diyos na maalis ang ganyan damdamin. Minsan naman, may pinanggalingan ng sobrang selos. Maaaring na-impart ng parents ang mga insecurities nila. Lagi na lang naririnig sa mga parents ay tungkol sa mga ganyan. So, na-impart. O maaaring may karanasan ng unfaithfulness. Maaaring may naging unfaithful sa kanya, o siya naging unfaithful. Alam mo yung magnanakaw, igalit sa kapwa magnanakaw eh. At dahil sa mga pangyayaring ito, kaya siya naging silosa. Kailangan na ng inner healing at patawarin ang sino mang nanakit. Baguhin ang pattern ng isip na na-develop dahil sa nakita o naranasan dati. Talk back to yourself. Sabihin mo, ito'y laman. Ayaw ko nito, hindi ito maka-Diyos. Dapat itong i-put down. And then, ipagkatiwala mo sa Diyos. At kung ikaw naman ang pinagsesilosan, huwag mo naman siyang bigyan ng ikakaselos niya. I-affirm mo lagi siya. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang. Now, isinalin din ng 1 Corinthians 13 verse 4, sa love does not envy. Love is not jealous. Isinalin din sa love does not envy. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Now, let's talk about inggit. Ang inggit ay pangkaraniwang damdamin. Problema ito ni Cain kay Abel. Problema ito ni King Saul kay David. Kasi nung napatay ni David si Goliath, tuwang-tuwa ang mga Philistine, tuwang-tuwa ang mga babaeng Israelita nung pupunta na sa palasyo, kumantabaga naman ang pinatay ni Saul ay 1,000. Ang pinatay ni David ay 10,000. Ay di naman nainggit si Saul. Alam mo, if you are a manager, if you are superior, kung ikaw ang boss, at meron kang nasa baba mo, empleyadong magagaling, mahuhusay, maging masaya ka. Kung siya'y mas mahusay sa'yo, maging masaya ka. Bakit? Kasi yung mahusay, under mo. Ang problema, kinaiinggitan. Kapag nagpapaliwanag na may sinasabing maganda, kinokontra kasi ang lumalabas mas magaling kaysa sa kanya. Pero that is inggit. Ano mang organisasyon, pag kumilos sa inggit, nako, di maganda yan. Ito ang problema ng mga Pariseo kay Jesus. Ang inggit ay basta lumalabas. At kung hindi tayo mag-iingat, ay pwedeng maging problema din natin ito. Ang inggit ay hindi masama kung hindi ka galit sa kinaiinggitan. Parang ganito. Alam mo, inggit ako sa metabolism mo. Lakas-lakas mong kumain, di ka nananaba. Ako'y makaamoy lamon ng kanin, ako'y nadadagdagan ng timbang. So, yun ay mabuting inggit. So, paano po nalalaman ang mabuti o masamang inggit? Hindi inggit kung hindi mo binabawasan, kung hindi nababawasan ang pag-ibig mo sa taong iyon. Kung hindi ka nagagalit sa kanya, hindi ka inggit. Ina-appreciate mo lamang kung ano meron siya. Pero ang inggit o envy sa 1 Corinthians 13 ay ibang uri. Ito'y sobrang pagnanasa. Inggit ang malimit na dahilan ng away at gulo. Inggit ang malimit na dahilan ng pag-aaway ng magkakapatid. Santiago 4 verse 2. Kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Basta may away, may inggit. Nais ng inggit kung ano meron ng iba. Mga relasyon, gusto ko rin meron akong gayon. Yung mga kaibigan, gusto ko rin kaibigan ko yung gayon. Ang inggit ay masaya sa hindi magandang nangyayari sa kinaiinggitan. Nalulungkot kapag ang kinaiinggitan ay napapagpala.
hanggang sa siya'y magalit na. Ang inggit ay very cruel kasi siya'y nagagalit ng walang dahilan. Alam mo ba kung bakit bumagsak si Eva? Inggit. Dahil kinain. Inggit sa Diyos. Ang dahilan, kaya kinain ni Eva ang bunga. Basahin ko sa inyo Genesis 3 verse 5. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God. Ari naman si Eva, nainggit pa Gusto pang makapareho ng Diyos. Ay di kinain ng bunga. Inggit ng iba ang nagdala kay Daniel sa lion's den. Naiinggit yung ibang nasa government kay Daniel. Kaya naman, sinabi sa haring, gumawa po kayo ng batas na walang sasamba maliban sa inyo lang. Kayo lang ang sasambahin. Dahil alam nilang si Daniel ay sumasamba sa Diyos. Inggit ng mga kapatid ang nagtapon kay Joseph sa balon at nagbenta sa kanya sa mga slave traders. Nako, kung may inggit na lumalabas dyan, labanan mo. Kaya naman, kapag ako'y nagde-dedicate ng anuman, nagde-dedicate ako ng sasakyan, ng bahay, ng business, lagi kong sinasabi, winawasak ko ang mga negatibong salita na sinabi ng mga naiinggit. Ang inggit ay sumisira ng relasyon. Ang inggit ay tumatrato ng hindi maganda sa kinaiinggitan. Ang inggit ay pumipigil sa iyo na umibig sa kinaiinggitan mo. Ang inggit ay pipigil sa iyong maging mapagpasalamat sa anumang meron ka. Ang inggit ay pumapatay. Si Cain, pinatay si Abel dahil sa inggit. Kaya huwag mong babasta-bastahin yung inggit. Yan ay nilalabanan. Basahin ko sa inyo istorya Genesis 4 verse 4. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ganito ito na na-preach ko na. Akin lang babanggitin kasi nabanggit uli. Ang Diyos ay nalulugod sa handog at sa naghandog. Kaya make sure, pag ikay naghandog sa Diyos, ayos ang puso mo. Kasi dala ng handog mo ang puso mo. Kapag si Lord tinitipid mo, dala ng handog mo ang katamutan o ang walang pagtitiwala sa Diyos. Kita ng Diyos kung anong nakapaloob sa iyong handog. Kaya pag naghahandog ka, make sure na hindi lamang yung handog ang tinanggap, pati yung naghandog. Itong si Cain, hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain dahil sa tindi ng galit. Anong pagkakaiba? Ang handog ni Abel ay yung pinakamainam, pinakamaganda. Dala ng handog ni Abel ang kanyang puso. Gusto kong i-glorify si Lord, kaya ang handog ko yung pinakamainam. Si Cain, walang description ang Bible sa kanyang handog, basta lang nagdala. Wala ang puso, basta nagdala. Hindi kinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain. Now, let's continue the story. Napansin agad ng Diyos na si Cain ay galit. Hindi mailarawan ang mukha ni Cain dahil sa tindi ng galit. Basta inggit, galit. So pag may nagagalit sa iyo, sabihin mo, inggit ka. Pag yung may nambubuli sa iyo, inggit ka. Bakit? Sabi ni Pastor, basta inggit, galit. Tuloy natin storya. Genesis 4 verse 6. Kaya sinabi ni Yahweh, ano ikakagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit yung galit? Halata sa mukha. Ano? Halata. Hindi ako galit. Ay, ang mukha, galit na galit. Kaya kayo manalmin Kasi sabi mo hindi ka galit, pero manalmin ka. Tingnan mo mukha mo. Mukhang galit. Are you there? Ito ang reason kaya may malaking salmin doon sa female CR.
Magdadagdag pa ako, madami mga salmin, para lang manalmin kayo, tingnan ninyong mukha nyo. Okay, galit. Genesis 4:7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian ka, kailangan pagtanggumpayan mo ito. Maraming nagtatanong, ano pong gagawin ko? Ako po'y naiinggit, ano pong gagawin ko? Ang sabi ng Bible ay iisa, pagtagumpayan mo yan. Ikaw ang kikilos. Pagtagumpayan mo inggit. Ikaw ang consciously mag-aalis dito sa iyong isip at sa iyong puso. Ang kasalanan ito'y tuso. Walang kaalam-alam si Abel. Kasi wala naman siyang iniisip na masama kay Cain. Okay lang siya. Ay tingnan ninyo, Genesis 4 verse 8, isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, Abel, mamasyal tayo. Sama naman si Abel kay Cain. Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kubukiray, pinatay niya ito. Alam mo yung kinaiinggitan, walang ka-idea-idea, walang hint, nagalit yung naiinggit sa kanya. Kasi hindi siya nag-iisip ng ganun eh. Di ba pag hindi ka nag-iisip ng ganun, ang iniisip mo, ang kausap mo ay ganun din, kung paano ka nag-iisip, eh, hindi ka naman inggit. So, napakatuso ng inggit, yan ay meron na palang plano. At ikay magtataka, bakit niya nagawa yon? Sobra naman. Bakit niya nagawa yung tinding yon? Alam mo reason kung bakit? Dahil ang inggit ay pumapatay. Sobra yan. Hindi na pagtagumpayan ni Cain ang inggit. Pag nahinog ang inggit, ito'y pumapatay ng reputasyon, sisiraan ka, ng future, ng relasyon. Wow, walang pakialam yan, magkahiwalay na. Pumapatay ng ministry, ng joy, ng buhay. So anong gagawin? Anong gagawin? O pag-usapan muna natin. Anong gagawin ng naiinggit? Pero ang pag-usapan muna natin, anong gagawin ng kinaiinggitan? Kung may naiinggit sa'yo, anong gagawin mo? Sa halip na magalit ka sa kanila kasi wala ka namang yung kasalanan, ipag-pray mo sila. Bakit? Kawawa naman ang inggit. Kawawa sila. Di sila masaya. Ikaw naman na kinaiinggitan, lalo mo pang ipapakita kung anong kinainggitan sa iyo. Paparada ka pa sa tapat ng bahay, papakita mong bago mo sasakyan. Bubusina ka pa. Magpo-post ka pa kayo nakain sa restaurant. Pipicturean mo yung mga pagkain, hindi na makakain ng kasama mo, unahan mo ng picture. Picture muna. Ipo-post mo, at yung inggit na inggit sa'yo, lalo na inggit. Hindi sila masaya. Nakakaawa sila kasi hindi nila naunawa ng kanilang sarili, hindi nila alam kung bakit sila nakakaramdam ng ganon. Hindi sila masaya, ramdam nila yung nakikipagpaligsahan sila. Pag bumili ka ng kotse, bibili siya ng SUV. Pag bumili ka ng SUV, bibili siya ng truck. Ay, nako. Malungkot sa tagumpay ng iba. Masaya sa kanilang pagbagsak. Dahil ang feeling nila ay nagtatagumpay siya sa competition. Bantay niya nangyayari sa kinaiinggitan. Alam mo, nahila ng bangko sa sakyan yan. Ay, anong pakialam mo? Pag gumanda ang buhay, binababa niya. Tingnan mo kayaman na, alam niya may illegal? Ano ka ito? Gustong bawasan ang kanyang tagumpay. Tingnan mo yon. Talagang pinagpapala, blessed na blessed. Alam mo, ganyan sa akin dati nangungutang. Kahirap ng inggit, ano? Hindi matalo sa mga material na bagay, sa ugali na lang babanatan. Tingnan mo yung blessed na blessed. May mayabang. Kawawa ang inggit, ano? Hindi matalo sa ugali, sa itsura na lang. Tingnan mo, bumili ng bagong kotse. Hindi mabagay sa kanya, baduy. Oh Lord, kaawaan ng mga inggit.
Inggit ang motivation ng mga pulaero at pulaera. Kapag may kasama kang laging namumula, ano kasi English na namumula? Getting red, ano? Lord, di nila makuha ang jokes ko. More wisdom sa kanila, Lord. Minimize the inggit ng iba by not being showy. Ha? Now, ano naman ang gagawin ng mga naiinggit? Yun naman mga naiinggit. Genesis 4:7, kailangan pagtagumpayan ito. Paano pagtagumpayan ng selos o inggit? Magpasya na ayaw mong mainggit. Magpasya ka. Ayaw kong mainggit. Hindi ibig sabihin at naisip mong inggit ka, ay may inggit ka na sa puso. Pwedeng natutukso ka pa lang na mainggit. Kaya basta may ganoong pag-iisip, alisin ka agad sa isip. Huwag bigyan ng puwang. Ngunit kung talagang inggit ka na, tanggapin mo yon, humingi ng tawad sa Diyos. Lord, ayaw ko nitong nararamdaman kong ito. Tulungan mo ako. I-acknowledge mo at hingin sa Diyos na patawarin at maalis ito. O sunod, itigil mo na ang alin, huwag mo nang ikumpara ang sarili mo sa iba. Don't compare. Kasi hindi mo naman alam lahat. Inggit na inggit ka dun sa taong yun, hindi mo alam, laki pala ng utang noon. Akala mo ayos na ayos, yung pala pagkagabi naiyak na sa Diyos. Tulungan mo ako, lubog na ako sa utang. Pero siyempre, hindi mo pinapahalata. Hindi mo alam man nangyayari. Ay nako, asawa ko, ikaw nga pumunta sa Taiwan. Bakit? Tingnan mo yung mga nasa JA1, nasa Taiwan lahat. Tingnan mo ha. Pag galing sa Taiwan, ang kinis-kinis nila pag uwi. Mag-Taiwan ka. Tsaka alam mo, nung yung dumating, ang laki-laki ng kanilang TV. Mas malaki sa wall. Hindi mo ba alam ang dinaraanan nila doon? Trabaho, trabaho, trabaho. May nagkwento nga sa akin eh. Inaway daw siya ng inaway ng kanyang principal. Ay teacher. Naiinggit ka, hindi mo alam ang dinadaanan nila. Oy, ikaw nga magtrabaho sa Amerika. Mag-nurse ka. Yung mga nurse, malalaking sweldo. Di mo alam yung mga nurse. Lisa, paano yung nurse? Noong ako'y nandun, yung kapatid ko nurse, laging pag-uuwi na iyak sa lalaki ka naman ng Amerikano. Ang mga Pilipinay liliit na liliit, bubuhatin yung Amerikano. Naitas naman ang gana rin. Sabi ng kapatid ko, parang ang mga Amerikano, mas bumibigat ngayon. Sabi ko, ineng hindi. Hindi mo na kaya. Hindi mo naman alam ang dinadaanan ng mga yan. Yung mga yan, bagong magkabakasyon, ang tagal. Yung bakasyon na lang yung kailangang planadong-planado yun. Samantalang kayo dito, laging bakasyon. May kapatid ako sa New York noon, nagtatrabaho yon. Nurse din. Sasakay ng tren. Nakakalampas ang tren Bakit? Tulog. Kasi 5 oras tulog, yung 2 sa tren. Yung 3 oras sa bahay, yung 2 oras sa tren. Ay, malaki ang sweldo, malaki ang sweldo. Hindi mo nakikita yung sakripisyo. And then may inggit ka. I'm telling you, ikaw ang nakakainggit. Bakit? Ay pagpunta mo sa inyo, ikaw hihiga na sa duyan, yung nakakabit sa 2 puno ng niyog. Pagkayang-gayang ka na. Huwag mong ikumpara sarili sa iba. Hindi mo alam ang dinaraanan nila. Baka naman wala ka talagang dapat ikainggit. At ito laging may taong higit, nakakahigit ka sa kanya at taong nakakahigit sa iyo. Lagi. Pag inihambing mo ang sarili sa taong higit sa iyo, may inggit ka. Compare yourself to who you are
and what you are yesterday. Kung ikay compare mo sarili mo sa sarili mo. Ako ga ngayon ay mas makadiyos kaysa sa sarili. Ako ga mas makadiyos ngayon kaysa sa noong 2025. I-compare mo sarili mo sa sarili mo. Alam nga namang maingit ka sa sarili mo, ako'y naiingit sa'yo. Huwag mo i-compare sa iba. Ha? At ikaw ay, kumusta kayo? Okay. Pabuti ka dapat ng pabuti. Di ba? I-compare mo sarili mo sa sarili mo. Are you there? Number 3, para wag mainggit, count your blessing. Ito'y naalaman ko noon eh. Hawakan mong ilong mo. Hawakan mo. Okay. Nawakan mo na ha. Alam mo ba yung simpleng yan? Pinagawa yan noon sa kapatid ko. Sabi ng doktor, hawakan mong ilong mo. Sabi ng kapatid ko, sala. Alam mo kung kanino nangyayari yan? Pag na-stroke. Sabi ng isa. So, ano ang aking point? Nahahawakan mong ilong mo, magpasalamat ka. Kapag may nakausap kang reklamo ng reklamo, hawakan mong ilong niya. Hindi pala. Siya dapat ang humawak. Hawakan mo nga ilong mo. Siya, meron ka na pagpapasalamat. Count your blessing. Kaya ka naiinggit, tingin ka ng tingin sa iba. Hindi mo na nakita yung iyo. Sino yun? Mas masarap ang pagkain na kabihasnan mo. Inggit na inggit ka sa nagpipicture. Pinipicturean ng steak, di naman na, di naman. Ako'y gusto ko ng baka, pero gusto ko yung nilaga. Pero anong ibig sabihin? Mas masarap pa rin yung pagkain na kabihasnan mo. Kaya huwag kang maingit sa mga nagpo-post. Hindi ho parang sarap na sarap sila. Nagpapapicture Tingnan mo, meron bang nagpapicture na ang sabi sa inyo, okay, sad. Lonely. Meron bang ganon? Di ba laging smile. Say cheese. Bakit ito mga hindi magpapicture na? O normal lang. So pag may nakita ka nasa restaurant, laging nakatawa yon, hindi ibig sabihin masarap yung kinakain. Masarap pa rin sa inyo. Kibal. Kadyos. May mga naiisip na, Pastor. Ano ka ba? Dulong. Talong, sausaw sa bagoong. Ano? Paho. Sa tama na, puro kayo food trip. Of course, hindi ko sinasabing hindi masarap yung ibang pagkain, pero tingnan mo, laging nabalik ka doon sa nakabihasnan mo. Yung mga kapatid ko pag uuwi, nasa aeroplano pa lamang, nakasaing na gandulong. Magsaing na ng tambakol. Lagyan ng kaunting taba. Aba? Ay gusto healthy at isda. Tapos habang niluluto, lagyan mo ng taba. Ano ba naman yan? Alam mo ga, mga nasa online na mga Batanggenyo, may nag-message sa akin. Sila daw ay Tagalipa pero nasa Cebu na. Na-born again doon. Hindi masyadong makarelate dahil sa dialect. Siyempre ang dialect doon ay Bisaya. So, nag-online na lang daw sila. May napanood daw sila na speaker sa Manila, dalawang mga sikat na speaker, and then napanood din daw nila ako. Katindi ninyo, wala pa akong sinasabi, natawa na kayo. Lord, bakit sila ganun? Ako nagpatawa kanina, hindi tumatawa. Nung wala sinabi, tumawa. Okay. Ang sabi nila, nagustuhan daw nila ako kasi nakaka-relate sila. Bakit? Pag nagsabi ako ng dulong, di kayo iyak na yung mga OFW, dulong. Kaya baga kayo, alis kayo ng alis.
Okay? Count your blessing. Amen? Sino ang may sinaing na dulong sa kanila? Tingin naman isang pais. Patalan mo ako. Huwag mo nga alatan, ha? Maalat ng dulo, lalagyan mo pa ng asin. Sabi ng iba, ano ka pinagsasabi no? Okay, para sa mga Batanggenyo lang. Magpasalamat sa pagpapala mo. Mas masarap na kasama ang pamilya mo. Mas masarap sa sariling bayan. The more we are thankful, the less we will envy others. Pag ikaw ay mapagpasalamat, wala ka ng panahong mainggit. Are you there? Oh, isa pa. Unawaing pinipigilan ng inggit ang pagpapala mo. Ito mabigat. Hindi makukuha ng inggit ang kanyang kinaiinggitan. Santiago 4 verse 2. Kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot o kayo'y naiinggit at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. You will not get what you don't celebrate. So celebrate the blessings of others. Kapag meron akong dinededicate diyan sa sasakyan at gusto mo rin magkameron, sumama ka sa pagpipray. Samahan mo. Dahil nagdideklara ako, pag nakita ko marami nakikipray, at sunod na kayo, sinasabi ko yun. Sasabi, Amen. Sa halip na mainggit, celebrate the blessings of others. Ay, ang ganda-ganda naman na nabiliwala sa kayo. Nakakatuwa naman si Lord. Ganon. Are you there? Huwag yung pag may sineselebrate. Second hand naman. Sa higpit. Alam mo bang pati ang kagalingan ng katawan na pipigilan? Proverbs 14:30, a heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones. Yang inggit, nabubulok ang buto. Yung talagang literal na, ibig sabihin, kapag naiinggit, sinasaktan natin ang ating sarili. So anong gagawin natin? Lumaakad tayo sa pag-ibig upang kumilos ang faith. Galatians 5:6, the only thing that counts is faith expressing itself through love. Kung ikay nananampalataya, siguraduhin mong may pag-ibig ka. At ang taong naiinggit ay hindi umiibig. Pag may kinaiinggitan ka, hindi mo siya mahal. Huwag hayaang pigilan ng inggit ang pagpapala mo. Hayaan mong ikaw pa ang maging announcer ng blessings ng iba. Yehey! Nakapasa na si Yehey! Ikaw ang announcer, ikaw ang masaya. Pag may blessing na tinanggap ang sino man na gusto mo rin, taniman mo pa. Susan, pupunta ka pala sa New Zealand. Tanim ko. Bakit? Para ako rin. Bakit ka maiinggit? Pwede ka namang humingi. Kaya si Atoy nagtanim para siya makasama sa sunod. James 4 verse 2, kayo'y wala sapagkat di kayo humihingi. Palitan ng pag-ibig ang inggit. If Saul loves David, sana natuwa siya sa tagumpay ni David. If Cain loves Abel, sana natuwa siya sa tagumpay ni Abel. Kapag ikay nasa hagdan ng inggit, ang bawat baitang ay palayo ng palayo sa pag-ibig. Habang ikay naiinggit, palayo ka ng palayo sa pag-ibig. Hindi mo mahal ang kinaiinggitan mo. Kung hindi rin ako magkakameron, pare-pareho nang wala. Ay, kainaman ang salita ng mga inggit. Hindi maiinggit ang nagmamahal. Ikaw kayo naiinggit sa anak mo. Ang anak ko, mas pogi kaysa sa akin Magaling anak ko, mas mayaman kaysa akin. Ikaw kayo naiinggit sa anak mo. Natutuwa ka, gusto mo pa nga sila tumaas, umangat. Bakit? Hindi ka maiinggit sa mahal mo. Pag nagkameron ng mahal mo, masaya ka. Ang tagumpay niya ay tagumpay mo.
Sa halip, ipagpe-pray mo pa, Lord, pagpalain mo pa siya, mahal ko siya. Kung inggit ka sa kanino man, di mo siya mahal. Kung mahal mo siya, dadagdagan mo ang kanyang joy. Iko-congratulate mo siya kaagad. Share his excitement. Pasalamatan mo si Lord sa pagpapala nila. Lord, purihin ka sa pagpapala mo sa Kanya. Ako'y masaya sa pagpapala mo sa Kanya. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit, sa halip siya'y nakikiselebrate sa joy at tagumpay nila. Uy, nakakatuwa naman. Ikaw ay blessed na blessed. Ang ganda-ganda lang iyong bagong bahay. Huwag kayo nakakatuwa. Parinig ka at ako'y may lechon sa loob. Parinig ka. Ay, di kayo kinakakain pa ng lechon. Ay, kung halimbawa, ikaw pala may bagong bahay. Eh, sino ka nag-design na yan? Eh, sana gana rin ang ginawa. Pangit rin yung ginawang yayag. Hindi kayo inggit. Alam mo yung mga inggit sa daming pula. Oy, paalala ha. Pag merong may bagong bahay, huwag kang mamumula. Hindi mo bahay yun. Eh, masaya siya doon eh. Kung may bagong sasakyan yung isa, huwag kang mamumula. Hindi mo sasakyan yun. Kaya bumili ng iyo. I-celebrate mo. Ay, ayos yan. Maganda yan. Ayos yan. Are you there? Tayo tagapagdagdag ng saya. Sabihin mo sa iyong sarili, ako, sabihin ng pangalan, ay tagapagdagdag ng saya ng ibang tao. In conclusion, ang envy ay galing sa pusong hindi sapat. Ang inggit ay hindi kontento sa buhay niya. Kung ako sana'y sing puti niya, kung ako sana'y sing tangkad niya, kung ako sana'y sing ganda niya, okay na ako. Sinong may sabi sa'yo? Ang inggit hindi kontento sa buhay. Kung ang asawa ko, boyfriend ko'y tulad niya, fulfilled ako. Kung ang sapatos ko'y tulad ng sa kanya, masaya ako. Kung ang posisyon ko tulad ng sa kanya, mahalaga ako. Kung ang boses ko'y tulad ng sa kanya, sisikat ako. Akala yung kinaiinggitan ang bagay na nagbibigay ng halaga sa kanya. No, ang Diyos ang kasapatan mo. Relasyon kay Lord ang nagbibigay ng halaga sa iyo. Ay ano kung ang bag niya ay, magsabi nga kayo ng mamahaling bag, Hermes. So pag naka-Hermes ka, ikay sapat? Kung sapat ka dahil may Hermes ka, ba't bibili ka pa? Meron na eh. Kung ang kasapatan mo ay may Rolex ka, bakit bibili ka pa? Ay meron na. Kasi hindi sila magpapasapat sa iyo. Ang kasapatan natin ay ang Diyos. Kahit wala akong Rolex, wala akong Hermes, pero hindi naman ibig sabihin ayaw ko. Ay hindi ko ikalulungkot dahil kahit wala ako noon, ako'y sapat na dahil meron akong Diyos. Sabihin mo, ang Diyos ang kasapatan ko. Si God ang ating kasiyahan. Bakit ka may inggit meron kang Kristo? Uulitin ko, bakit ka may inggit meron kang Kristo? Si God, sabi sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magnanais, hindi ako magkukulang. Satisfied ako sa Kanya. Hindi dahil wala ako nito, ako'y kulang. No, I have Christ and I am complete. Kaya hindi ako threatened kung ang iba'y napapagpala. Kung ang iba'y ang dami-daming lupa, hindi ako threatened, hindi ako nalulungkot. Bakit? Ang kasiyahan ko'y si Lord. My portion is God. Kayang ibigay ito ng Diyos. Pero kung hindi man ito ibigay, hindi ako malulungkot. Kasi hindi naman ang mga bagay na ito nagpapasaya sa akin, kundi ang relasyon ko sa Diyos ang nagpapasaya sa akin. Kay God ako masaya.
Si God ang kayamanan ko. At dahil masaya ka sa Diyos, walang puwang ang inggit sa iyo. Kasi si Lord ang nagpapasaya sa iyo at hindi kung ano man kinaiinggitan mo. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako na maunawaan na nasa akin na ang pinakamahalaga sa lahat. At ikaw yon. Let's all stand up, please. Sa lahat, nasapat na si Kristo. Lahat, nasapat na ang Diyos. Rejoice and celebrate. Dahil walang kulang sa'yo. Kumpleto ka. Christ is enough for you. Walang kulang sa atin. Walang kulang sa atin. Walang pwedeng magbaba sa atin dahil we have what we want. We have Christ. Okay na yun. Ha? Everything else, pandagdag lang yun. Yung pandagdag, kahit wag idagdag, do gusto ni Lord idagdag ha,
ay hindi ka mababawasan dahil ang nasa iyo, ang pumupuno sa iyo, walang iba kundi si Kristo. Live this life confident. Walang pwedeng magpalungkot sa iyo dito sa mundo kasi nasa iyo na ang kailangan mo. Nasa iyo si Kristo. Walang pwedeng magpalungkot sa iyo. Ang sarap ng na kay Kristo, na. Let me pray for you. Father God, lagi po ninyo ipaalala sa amin na kayo ang aming kasapatan. Hindi na kami para pa magpakahirap o sobra naming naisin ang mga bagay na hindi naman yon ang pumupuno sa amin. Maaaring yon ang values ng ibang tao, pero ang aming value, ang mahalaga sa amin ay relasyon sa iyo. Salamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen.